Saan talata na kailangan ang religion sa kaligtasan, Brother Wendell? Sa ibang sikta kasi, di na kailangan yung religion. Grupo ng born again, allergic sila sa religion. Dahil para sa kanila, hindi daw sila religion. At ang religion ay di daw umano makapagligtas sa tao. O sige, tingnan natin kung ano ang nakasulat sa Biblia dahil di daw sila religion. Kung tingnan natin ang pakibasa, Bro John Ray, sa Contemporary English Bible muna. Titus chapter 1 verses 1 up to 2. From Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Dapat umano unawain ang katotohanan kaugnay sa religion. Ang tanong, yung bang mga apostolis ng ating Panginoong Hesus, wala ba silang religion? Magandang balita Biblia, 1 Timoteo 3:16, Bro John Ray. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahahayag sa anyong tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, pinaniniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Ang mga apostolis pala, may religion. Napakahiwaga ang religion. Pagkatapos, itong mga nagsusulputan ngayong sikta, sinasabing, di na kailangan religion. Di sila kasama sa mga apostolis. Tanong, ano po ba ang promise kaugnay sa religion? Balikan natin ang Contemporary English Bible sa 1 Timothy chapter 4, verses 7 up to 9. 7 to 9. 7 to 9, ito naman ang ating mababasa. Don't have anything to do with worthless, senseless stories. Work hard to be truly religious. So pag sinabing religious, may relihiyon ka kasi dyan yan nang nag-root eh. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. So kasali dito ang kaligtasan, every way eh. It promises life now and forever. Ayun, nakakapagligtas talaga ang relihiyon. So, napakalinaw dyan. Contemporary English version, pagkatapos sabihin nila, di kailangan ang religion? Napakalinaw. Ano daw ang promise? Life now and forever. Yun po bang life now and forever? Di ba yan makapagligtas? So, meron ka bang sali na Bible in Basic English? Meron. Bible in Basic English sa 1 Peter chapter 4 verse 18. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? Kung mahirap daw maligtas ang mga good man to get what salvation, chance? Ano pa kaya yung mga taong walang relihiyon? O mga or makasalanan? Yun po, Bro John Ray. Ang ganda ng talata na yun, Brother Wendell. Ang problema yata nila dyan, Bro John Ray, Bro Wendell, yung binabasa nilang Biblia, walang relihiyon eh. Kasi isa lang ang alam nilang Biblia. Dating Biblia, bro, tignan mo nga, walang religion yan yata. Meron, dating Biblia, meron. Unang Timoteo 3:16, dating Biblia, meron ba yan? Sa unang Timoteo, hindi nakalagay doon ang 3:16, pero kay Santiago binanggit pa rin sa James 1:26-27, binanggit pa rin sa dating Biblia na mayroon paling mababasang relihiyon. Hindi wala silang sa Santiago ito. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, pag sinabing relihiyoso, may relihiyon, tama? Samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Meron pa rin yan. O kung mayroong relihiyon na walang kabuluhan, meron ding dalisay. Sa 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng baw sa kanilang kapighatian at
ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Yan, may dalisay na relihiyon, Brother Angel, sa ang dating Biblia. Hindi lang nila binabasa.